Genesis chapter 17 verses 1 to 27 this morning po, and the title of the message this morning is God's Covenant. This chapter po, it's about sa pagpapatibay ng tipan ng Diyos kay Abraham at sa kanyang mga magiging anak. And ginawa po ng Diyos itong pagpapatibay ng kanyang tipan through circumcision. Ang circumcision na binigay po ng Diyos as a sign ng tipan na ito na tutuparin niya ang kanyang covenant kay Abraham. Now sa chapter 15, gumawa po ang Diyos ng covenant kay Abraham at He promised na sa kanyang anak at magiging lahi. Sa Genesis chapter 17, muling ipinahayag po at pinagtibay ni God ang kanyang covenant. But sa pagkakataon po ito, mas malinaw na pinaliwanag niya ang kanyang pangako, and may kasamang responsibilidad ang covenant nito, and may sign na ibinigay kay Abraham at sa kanyang magiging anak. And after na maghiwalay sina Abraham at ng kanyang nephew na si Lot, muling nakipag-usap si God kay Abraham, and He promised na ibibigay kay Abraham ang buong lupain at magkakaroon siya ng napakaraming mga magiging anak. And after that, iniligtas ni Abraham si Lot. You remember ang story sa nakaraang pag-aaral po natin, mula sa mga hari na kung saan binigag si Lot, and kasunod dito, gumawa po ang Diyos ng tipan kay Abraham. So, paulit-ulit po na sinabi ni God ang kanyang covenant kay Abraham, o gumawa siya ng tipan kay Abraham. Sinabi ni God na ang tagapagmana ni Abraham ay manggagaling mismo sa kanyang laman, ang kanyang promise na kung saan, di ba, remember, he will be, his name will be great, and ang gagawin siyang malaking bansa. And also, ang pinakamalaking pangako dyan is sa kanya manggagaling ang Messiah, ang pinangakong tagapagligtas. Sinabi rin po ng Panginoon, ng Diyos, kung anong mangyayari sa magiging anak ni Abraham sa mga susunod na henerasyon. And remember verse 6, chapter 15 verse 6, sinabi po, si Abraham ay sumampalataya kay Yahweh, at dahil dito siya itinuring ni Yahweh bilang isang taong matuwid. So, naging matuwid si Abraham nang sumampalataya siya kay Yahweh. And sa chapter 16, gumawa si Abraham ng maling desisyon. Remember, sa payo ni Sarai, sinubukan nila magkaroon ng tagapagmana sa pamamagitan ng kanilang alipin na si Hagar. Bagamat in their culture, in their time, ito yung nakakagalian nila, we know na ito po yung nagdulot ng problema. And so, may mga tao na nag-justify about sa having, aside sa isang asawa, meron pang maraming mga asawa, that cause trouble sa isang pamilya. And that is not biblical. Hindi ibig sabihin na inalaw ng Diyos ay pumapayag na ang Diyos. Ito ay dahil sa katigasan ng tao. And it's the same thing nang sinabi ni Jesus about sa divorce. Na kung saan nangyari to na nagkaroon sa inyo ng pakipag-divorce, ng kasulatan ng divorce dahil sa katigasan ng ulo ng tao. And so, itong nangyari, like, may mga naniniwala na about sa having many wives, it came sa katigasan ng tao, and it's not biblical. And it caused a lot of trouble sa mga namumuhay ng ganito, because this is not ang pagkakadesenyo ng Diyos sa marriage. And after this chapter, alam niyo po, 86 years old na si Abraham nang ipinanganak ni Hagar si Ishmael. And you can look at chapter 16 verse 16. And sa beginning ng chapter 17, 13 years na ang lumipas mula nang pinanganak si Ishmael. So, about 99 years old na si Abraham, ay nasa 99 years old na. Si Ishmael ay 13 years old, si Sarai ay 89 years old. And sa loob ng 13 years, wala tayong mababasa na muling nagsalita si God kina Abraham at Sarai. Makikita natin dito na ang bunga ng kanilang ginawa ay ayon sa kanilang sariling pagpapasya, paraan, na ayaw nilang maghintay sa Diyos at hindi nagduda na sila sa pangako ng Diyos. Or dahil sa katagalan ay gumawa sila ng paraan. And because sa kanilang edad, it seems na imposible na magkaroon ng anak sila. Ngunit God showed na walang imposible sa Kanya. And palagi natin naririnig kapag
sa mata ng tao, imposible, pero sa Diyos ay walang imposible. And at this point, malamang na iniisip ni Abraham na si Ishmael na magiging tagapagmana niya. And now sa chapter 17, may 4 na pangunahing bahagi na makikita natin. Number 1, nangusap si God kay Abraham at muling pinahayag ang kanyang mga pangako. Pinalitan din niya ang pangalan ni Abraham at ginawa niya itong Abraham. So naging from Abraham papuntang Abraham. 'Di ba? Naalala niyo si Jacob, from Jacob to Israel. And then naalala niyo si Paul, from Saul to Paul. It symbolized kung ano na ang pagbabagong nangyari sa kanila. Na hindi lang sa pangalan kundi sa kanilang buhay. So, number 2, ibinigay ng Diyos ang mga kondisyon ng tipan at ang tanda nito, which is ang sign ng kanyang covenant, ay ang circumcision. Now, number 3, pinaliwanag ng Diyos na si Isaac, magiging anak ni Sarah, ang tatanggap ng pangako ng Diyos. And pangapat po ng bahagi dito sa chapter 17 ay sumunod si Abraham sa Diyos at ginawa ang lahat ng iniutos sa kanya. Let's all stand. May I invite everyone just to read verses 1 to 8. Unahin natin muna, basahin ng verses 1 to 8. So, basahin ko verse 1. Nang 99 na taon na si Abraham, nagpakita sa kanya si Yahweh at sinabi, "Ako ang makapangyarihang Diyos. Sumunod ka sa akin at ingatan mong walang dungis ang iyong sarili habang ikaw ay nabubuhay." Pagkarinig dito'y nagpatira pa si Abraham, sinabi pa sa kanya ng Diyos, "Ako nakikita sa iyo, ikaw ay magiging ama ng maraming bansa." Hindi na Abram ang itatawag sa iyo, kundi Abraham, sapagkat gayo'y ginagawa kitang ama ng maraming bansa. Palalamin ko ang iyong lahi at nakakapagsilat sa mga masakit sa mga kailangan. Tutuparin ko ang aking pangako sa iyo at sa iyong lahi habang panahon at ako'y magiging Diyos ninyo. Ibibigay ko sa iyo at sa iyong magiging lahi at sa iyong lahat. Sa iyong kapilas na iyong pinalisan sa iyo at ito ang magiging pangako niya sa Okay, thank you. You can now be seated. So, verses 1 to 8, makikita po natin ang mga pangako ng Diyos. After 13 years na walang pagkikipag-usap ang Diyos kay Abraham, sigurado it is a great blessing and encouragement para kay Abraham na ang muling pagkikipag-usap ng Diyos sa kanya. And ang unang ginawa ni God ay ipinakita niya kay Abraham kung sino siya. Notice with me na sinabi diyan sa verse 1, ang praise na ako ang makapangyarihang Diyos. Yan yung unang sinabi niya kay Abraham sa pakikipagkita o pakikipag-usap niya kay Abraham, pakikipag-usap ng Diyos kay Abraham. Unang ginawa niya, ipinakita niya kung sino siya. Sinabi niya, ako ang makapangyarihang Diyos. I am Almighty God. Alam niyo po kung ano ang Hebrew nito? Ito na may mga grupo na ginamit ito sa names ng kanilang simbahan. Ang Hebrew word nito, ako ang makapangyarihang Diyos. I am Almighty God. El Shaddai. El Shaddai. Yan po ay Hebrew word ng I am Almighty God. So ito yung unang pagkakataon sa Biblia na ginamit ang pangalang El Shaddai para sa Diyos. Ano yung El Shaddai? Ibig sabihin, I am Almighty God. Pinapakita nito na ang Diyos ay makapangyarihan and walang limitasyon sa kanyang kapangyarihan. In other words, God reminded Abraham na siya po ay makapangyarihan, natutuparin niya ang kanyang mga pangako. And for Abraham, pinapakita ng pangalang ito na ang Panginoon ang Diyos ay makapangyarihan sa lahat. May kapangyarihan siyang tuparin ang kanyang mga pangako, ang kanyang purpose. And nang maunawaan ni Abraham ito, yumuko siya at nagpatira pa sa harap ng Diyos, which we read in verse 3 and also in verse 17. Pinapakita nito na kinikilala ni Abraham na God is great and He is powerful. This is the other term for this. God is omnipotent. Makapangyarihan. That's the attribute ng Diyos. Alam niyo ang attribute ng Diyos, omniscience, karigsigan, aram niyan tanan, all-knowing, alam niya lahat. God is omnipotent, makapangyarihan, presence, ibig sabihin nasa lahat siya ng dako. So, yan ang attributes ng Diyos. And we notice kung gaano
tiyak ang paraan ng pagsasalita kay Abraham. Paulit-ulit na makikita niyo ang word na I will, you shall, I will, you shall. Sa Tagalog, ako ay, ikaw ay. Notice with me in verse 2. Here's the promises of God. Tingnan natin mga pangako ng Diyos. Verse 2, ako ay makikipagtipan sa iyo. Verse 2, lubhang pararamihin ko ang iyong lahi. Verse 4, ikaw ay magiging ama ng maraming bansa. Verse 6, pararamihin ko nga ang iyong lahi. Verse 6, magtatatag sila ng mga bansa at may magiging hari sa kanila. Tutuparin ko ang aking pangako sa iyo at sa iyong lahi habang panahon at ako'y magiging Diyos ninyo. Verse 7. And verse 8, ibibigay ko sa iyo at sa iyong magiging lahi ang lupaing ito ng Kanaan na iyong tinitirhan ngayon bilang isang dayuhan. And in verse 8, ito ang magiging pag-aari nila sa habang panahon at ako ang kanilang magiging Diyos. You wonder bakit na minsan may paulit-ulit, paulit-ulit. Hindi na dapat tayo magtaka kasi, kapag paulit-ulit na salita, di ba? Siguro sa anak, si mama, utro-utro ka na lang, paulit-ulit ka na lang. And you now understand kung bakit paulit-ulit. Kaya siguro nakakalimot ka, kaya siguro nahingangalimtan nimo. Kinahanglan nimo nga pahinumduman, perme. So, ipinapakita ng Diyos kay Abraham ang kanyang mga pangako, and sa madaling salita sinabi ni God, Abraham, ito yung gagawin ko para sa iyo. Sinasabi ni God na alalahanin mo ang mga pangako ko at magtiwala ka sa aking mga salita. And as a sign ng kanyang assurance, ng kanyang pangako, pinalitan ng Diyos ang pangalan ni Abraham. From Abraham, ginawa niyang Abraham. Ang Abraham, it means great father, dakilang ama. Samantalang ang Abraham ay nangangahulugang ama ng maraming tao. So from great father ngayon is ama ng maraming tao. Kahit hindi pa natutupad ang pangako ni God, binigyan siya ng bagong pangalan na tumutukoy sa mangyayari in the future. Pinapakita nito na talagang sure ang pangako ng Diyos. Sometimes we use that phrase, sure ka na ba? And then the other person that you are asking is iyang baton, sure na sure. And mas more na sure ang promise ng Diyos. Amen? So this shows na sure ang promise ni God, and we can trust Him kahit hindi pa nakikita ang fulfillment nito. And matapos ibigay ng Diyos ang kanyang promise kay Abraham, now we notice ang pangalawa is ang kondisyon ng tipan. In verses 9 to 14, let me read, follow me as I read. Sinabi pa ng Diyos, verse 9, sinabi pa ng Diyos kay Abraham, ikaw at ang lahat ng susunod mong salinlay dapat maging tapat sa ating kasunduan. Ganito ang inyong gagawin. Lahat ng lalaki sa inyo ay tutuliin. At iyan ang magiging palatandaan ng aking tipan. Lahat ng lalaki na isisilang sa iyong lahi ay tutuliin pagsapit ng ikawalong araw. Kasama rito ang mga aliping isinilang sa iyong sambahayan. Gayon din ang mga aliping binili sa dayuhan. Ang palatandaan ito sa inyong katawan ang magiging katibayan ng aking walang tatapusang kasunduan. Ang sino mang lalaki hindi tuli ay ititiwalag sa iyong lahi sapagkat hindi siya tumupad sa aking kasunduan. So, malinaw na dito sa chapter na ito kung ano ang promise ni God and ano yung responsibilidad ni Abraham sa ibinigay na tipan o pangako ng Diyos. Now, ang pagtanggap sa mga pagpapalan ng tipan, again, ay may kondisyon. And kapag sinunod ang mga ito, matatanggap and mararanasan niya ang mga pagpapalang pinangako ng Diyos. Ang utos kay Abraham, ulitin ko, mula sa ating binasa, ang utos sa kanya at sa kanyang magiging anak ay tuliin, magpatuli, circumcision. Sinabi ng Diyos sa verse 10, ganito ang inyong gagawin. Lahat ng lalaki sa inyo ay tutuliin. So, dito sa chapter 17, in-establish ni God ang circumcision. Bakit may circumcision? It is a sign. It is a sign sa pagitan ni Abraham at ng magiging anak niya, sa pagitan ni God at ng magiging anak ni Abraham. Ito ay physical sign na sila they belong to God and sa kanyang covenant. They belong to God and sa kanyang covenant. Ngunit, ang circumcision ay hindi lamang po sa physical sign. It's not just about sa physical sign. Ang tunay na mahalaga sa Diyos ay ang obedience and ang transformation ng puso. Obedience and the transformation of heart. Circumcision shows na ang isang tao ay dapat mamuhay po na hindi ayon sa kanyang sariling kagustuhan, kundi sa pagsunod sa Diyos. Kaya sinabi ng Diyos, circumcise your hearts in Deuteronomy chapter 10 verse 16. Ang pinakahigit na mahalaga is the circumcision of heart. Sa New Testament, may katulad na simbolo ang mga Kristiyano, and that is baptism.
Pinapakita nito ang pagkamatay sa dating buhay, di ba? When you are, immersed sa water, that symbolize your old life na inilibing na. That's your old nature. That's your past na kasamang inilibing sa pagkamatay ni Hesus Kristo. And then, nang ikaw ay iniangat, then that symbolize na mayroon ka ng bagong simula, bagong buhay kay Kristo. And ang circumcision ay para sa lahat ng lalaking kabilang sa sambayan ni Abraham. So, maging anak man, whether slaves or mga dayuhang binili, pinapakita nito na lahat ng kabilang sa tipaan ay kailangang mag-obey. Mag-obey sa sign ng covenant, and that is circumcision. Ang sino mang mag-refuse, tumanggi sa circumcision, they will be cut off from His people. Hindi sila kabilang sa bayan ng Diyos. They don't belong to God. At hindi nila maangkin ang pangako ng Diyos. So, this shows kung gaano kaseryoso ang Diyos sa kanyang promise, sa kanyang tipan, at sa pagsunod ng kanyang bayan. Now, another thing, a part or division dito sa chapter 17 is sa verses 15 to 21, ng mga taong kabilang sa tipan. Verses 15 and 16, sinabi pa rin ng Diyos kay Abraham, hindi na Sarai ang itatawag mo sa iyong asawa, kundi Sarah. So, si Sarai ay napalitan na ng pangalan, ang itatawag na sa kanya ay Sarah. And what does that mean? Ang pangalan na Sarah, sapagat siya ay pagpapalain ko. Magkakaanak ka sa kanya at siya ay magiging ina ng maraming bansa. Yan po ang ibig sabihin. Magiging ina ng maraming bansa, may magiging hari mula sa kanyang mga salinlay. So, until this point, nangako po ang Diyos kay Abraham na magkakaroon siya ng anak. Ngunit hindi pa sinabi kung sino ang magiging ina. Inakala ni Abraham at Sarai na si Hagar ang magiging ina ng pinangakong anak. Kaya nagulat si Abraham nang sabihin ni God, hindi si Hagar. Ang tinutukoy ko ay si Sarah. Si Sarah mismo ang magkakaroon ng anak. Manggagaling sa iyo ang iyong lahi through kay Sarah na siya magsisilang ng iyong anak. And this shows na ang pangako po ng Diyos ay matutupad in His way, not our way. Many times, sinusolbar natin mga problema our own way. Sa pamamaraan natin, sa pamaagi natin. And we say, I trust God, I believe in God. Pero sinusolbar natin ang mga problema sa pamamaraan natin and not God's way. And so, God is reminding us this morning na God promised and it will be fulfilled in His own way, His way, sa kanyang paraan, sa tamang panahon, sa eksaktong panahon, hindi sa paraan ng tao. And obviously, alam nyo kung sa paraan ng tao, then God will not be glorified. Kung sa iyong paraan, kaya mo naman pala solusyonan ng problema. Di ba? And many times, we notice na sa ating paraan, puro mga trouble, palpak. Like sa ginawa ni Abraham at Sarai. But sa paraan ng Diyos, alam natin na His ways are perfect. His ways are perfect. Ang paraan ng Diyos ay perfecto. Verse 17, muling nagpatira pa si Abraham, ngunit napatawa siya ng kanyang maisip na siya ay matanda na. Nasabi niya sa sarili, magkakaanak pa ba ang isang lalaki na 100 taong gulang na at si Sarah, maglilihip pa ba siya ng gayong siya'y 70 taon na? Kung ikaw si Abraham, perhaps ito din ang magiging response mo sa sabi ni God. Magkakaroon pa ba ng anak ang isang 100 years old na? Isang taong 100 years old na? Isang taon na ang gulang? And si Sarah, 90 years old. Magkakaanak pa ba? Para kay Abraham, napakahirap paniwala ng pangako na ito dahil sa kanilang edad. And we notice ang kanyang response, napatawa na lang siya. And si Sarah, kung naalala nyo, prior to this, di ba, na bumisita ang anghel kay Abraham bago puksain na ang Sodoma at Gomorrah, sinabihan si Abraham na magkakaanak sila, si Sarah ay tumawa lang, gumisi, dahil the same thing. Matanda na sila, paano magkakaroon ng anak na matanda na sila and mataas na yung edad nila. So, parang sa first thought ni Abraham, hindi pwede sa akin, magkakanak pa ako. Ang thought niya si Ishmael.
na anak ni Hagar. Siya magmamana. Siya ang tagapagmana. But it is clear na si Sarah magkakaroon ng anak at sa anak na ito matutupad ang kanyang pangako. Hindi si Ismael. Ismael ang pumalit sa pinangakong anak dahil siya ay bunga ng sariling paraan ni Abraham at Sarah. And this shows na ang plano po ni God ay hindi maaaring palitan ng plano ng tao. Matutupad po ang pangako ng Diyos sa kanyang paraan at sa kanyang panahon. Verse 19, notice dito po sa verse na ito, kaya't sumagot ang Diyos, hindi ang asawa mong si Sarah, ang asawa mong si Sarah ay magkakaanak ng isang lalaki at tatawagin mo siyang Isaac. Makikipagtipan ako sa kanya, sa kanyang lahi, magpakailanman. Again, bakit hindi si Ismael? Because si Ismael po ay naging bunga na, siya po ang bunga ng sariling paraan ng tao, pagsisikap ni Abraham at Sarah, sa halip na maghintay sa Diyos. Kung si Ismael po ang gagamitin ni God upang tuparin ang kanyang pangako, maaaring isipin ni Abraham na nagawa niya ito sa kanyang sariling paraan. Paano po siya magtitiwala sa Diyos? Pero nang dumating po si Isaac, parang matanda na si Abraham at Sarah, at hindi na maaaring magkaroon ng anak sa natural na paraan, kaya malinaw na ang Diyos ang gumawa nito. Kung ito ay imposible sa mata ng tao, then ang Diyos ang gumawa ng imposibleng bagay na ito, na naging imposible. Kung ang imposible ay naging posible, malamang ang Diyos ang gumawa nito. And the glory goes back sa Panginoon. Minsan we allow na ang Diyos na umabot na tayo, minsan hinayaan ng Diyos na umabot na tayo sa puntong wala na tayong magawa. Ito, sa puntong corner ka na, kasi hayaan mo na ni God na, okay, hindi mo gusto yung paraan ko, gusto mo ikaw ang nasusunod, sige, I'll let you gawin ang gusto mo. Hanggang sa, wala na corner ka na, dumating ka na sa edge, na kung saan, nasabi mo na sa iyong sarili, na hindi mo na kaya, wala ka nang magagawa, and naubos na ang lakas mo. And sa puntong iyan, dinisplay ng Diyos ang kanyang kapangyarihan, ang kanyang kaluwalhatian, na kung saan ang hindi mo kayang gawin, ay ginawa ng Diyos para sa iyo. Siyang gumawa ng paraan, but not sa sarili mong inaasahan na kalutasan ng problema o sa iyong paraan, kundi na-amaze ka kasi kakaibang kumilos ang Diyos sa buhay mo. Alam niyo yon? Napunta na kayo sa ganoong karanasan. Sinabi niyo, mauman lang yan ini ang kaburuton sa Ginoo. Kadamo-damo pa sa akong gimbuhat, mauman lang yan ini. Di ay ini ang kaburuton sa Ginoo. Nga kundi na-amaze ka kung gaano ka-amazing. And we experience sa ministry, there are people that we expect na magiging magiging blessing sa amon because they have the means, they have resources para makatulong, especially many times may mga panahon sa buhay na dumadaan sa trials. You expect mga tao nga makakatulong, pero na-amaze ka na ibang ginamit ng Diyos, ibang paraan ng Diyos. So, or maybe perhaps your experience is different, pero nakikita mo ang pagkilos ng Diyos na kakaiba talaga sa paraan ng tao. Amen? So, bagaman si Isaac ang anak na gagamitin ni God upang tuparin ang kanyang pangako, at the same time, hindi niya kinalimutan din ang kanyang promise kay Ismael. Hindi niya kinalimutan si Ismael at ang kanyang pangako kay Hagar. Verses 20 and 21, sinabi po diyan, tungkol naman kay Ismael, ipagkakaloob ko ang kahilingan mo. Pagpapalain ko siya at pararamihin ko rin ang kanyang lahi. Magkakaanak siya ng 12 prinsipe at magiging bansang makapangyarihan ang kanyang salinlahi. Ngunit ang aking tipan sa iyo ay matutupad kay Isaac na isisilang ni Sarah sa isang taon sa ganito ring panahon. Pagkasabi nito, nilisan ng Diyos si Abraham. So, si Ishmael ay magiging isang great nation, malaking bansa. And in fact, siya po ang lahi na pinagmulan ng maraming mga Muslim sa lahi ni Ishmael. Mula sa kanya ay magmumula ang 12 na prinsipe. Ngunit ang spiritual na pagpapala at ang katuparan ng pangako ng Diyos ay darating through not kay Ishmael, kundi kay Isaac, ang anak na ipinangako ng Diyos. And last part ng chapter 17, we see na ang obedience ni Abraham sa covenant ng Diyos. Verses 22 to 27. Follow me as I read. Sabi po sa verse 22, pagkasabi nito, nilisan ng Diyos si Abraham ng araw ring iyon ayon sa utos ng Diyos
tinuli ni Abraham si Ishmael at lahat ng lalaki sa kanyang sambahayan, maging ang aliping ipinanganak doon o binili. Si Abraham ay 99 na taon na nang tuliin. Bigyan mo 99 years old nang tinuli si Abraham. Si Ishmael naman ay 13, tinuli silang parehong araw at doon ding araw na iyon ay tinuli ang kanyang mga alipin. So that shows Abraham obedience sa binigay na utos ng Diyos, ang circumcision bilang tanda ng tipan ng Diyos. So, isipin nyo, napakaraming tinuli sa sambayan ni Abraham and napakarami na kailangan magpa-circumcise. Hindi ito madali kung imagine natin. Ngunit, sumunod si Abraham. Di madali. 99 years old na si Abraham. Tapos, siya pa ang gagawa sa lahat ng kanyang sambayan. Maraming numbers. And so, it's not easy. Pero, sumunod siya kay Yahweh. Sumunod siya sa Diyos. And sumunod din ang kanyang mga kasama. Because nagtiwala siya kay God. That's the result ng pagtitiwala. Pagsunod. Sumunod siya. Mahalaga ang pagsunod sa ating buhay bilang mga Kristiyano. Mahalaga ito sa Diyos. Kaya nga record niya dito ang pagsunod ni Abraham sa utos tungkol sa circumcision. And let me remind you, mga kabugtuan, ang tunay na pananampalataya kay God ay laging nagbubunga ng pagsunod sa kanyang utos. Ang tunay na pananampalataya po sa Diyos ay laging nagbubunga ng pagsunod sa kanyang mga utos. Now, let me conclude ng ilang mga bagay dito. What are the lessons mula dito sa chapter 17? Number 1 is, ang Diyos ay El Shaddai. Ano pong ibig sabihin ng El Shaddai? Makapangyarihang Diyos. Because God is, siya po ay El Shaddai, ang Diyos po ay makapangyarihan sa lahat, kaya kaya niyang tuparin ang kanyang mga pangako. Kaya niyang iligtas mula sa kasalanan, kaya niyang iligtas ang tao mula sa kasalanan, kamatayan, impyerno, and that is through Jesus Christ. Walang kasalanan na napakalaki para hindi kayang iligtas ni Jesus. And alam natin ito because there, mga tao, di ba, mga grabe yan, mga background sad to, nga, bagan, at your first thought, di ba, sa yung first thought, bagan, wala naman yun nga pagbago yung nga tao, di naman na dahil yung mabago. But it's a miracle sa Ginoo nga, later on, na ibaruan ni mo, wow, kasi rin gusto to, di na yung mabago, pero nabago gihapon. And that is the power of God. Because God is powerful. And that's the reason why nga nag-minister kita sa prisuhan. It might be impossible sa tao, nga siguro sa ikasitao, sa nga tao nga grabe na himo nga sala. And, you know, nga napreso siya, wala na pagbago, or siguro ang tao pa utro-utro sala. But for us as Christians, naglalaong kita pirmi. Nga ang tao mabago, pinaagi sa gahom sa Ginoo. Amen? So, and that is because walang imposible. Walang imposible sa kay God. And so, kung si God nag-speak liwat sa imo, nangungusap si God sa iyong puso about your sin, about a certain specific na kasalanan, and, you know, and also sa pagtitiwala kay God, nangungusap siya about sa iyo sa pagtitiwala. Remember na He is worthy of our trust. And He is worthy ng ating buhay. So, wag nating ipagpaliban ang imbitasyon ng Diyos. Wag tayong maghintay. We should draw near to Him. Lumapit tayo sa Kanya ngayon mismo, and God will fulfill His promise that He will save you from that sin, and na kailangan mong sumampalataya sa Kanya. So, secondly, kailangan natin ng circumcision. And not circumcision of the flesh. I'm not talking about sa circumcision ng flesh. Circumcision of the heart. Pagtutuli sa puso. Kailangan din natin magpatuli ngayon. Hindi sa flesh again, but pagtutuli na yung circumcision sa puso. Deuteronomy chapter 30 verse 6, sinabi po, and the Lord your God will circumcise your heart and the heart of your descendants to love the Lord your God with all your heart and with all your soul, that you may live. So when we are circumcised, natuli tayo sa puso, we would love the Lord with all our heart, with all our soul, and sa pugos natin nga kinabuhi. The circumcision is a sign, it is a physical sign sa flesh, ngunit
Dapat na itong sama ng tunay na commitment sa puso. Commitment ng puso para sa Diyos. Ng puso sa Diyos. And ito yung pangako ng Diyos sa New Testament. Colossians chapter 2, verses 11 to 13. Dahil sa pakikipag-isa kay Kristo, kayo'y tinuli hindi sa laman, kundi sa pagwawaksin ng masamang hilig ng laman. Ito ang pagtutuling mula kay Kristo. Sa pamamagitan ng bautismo, nailibing kayong kasama ni Kristo at muli rin kayong nabuhay na kasama niya dahil sa inyong pananalig sa kapangyarihan ng Diyos na muling bumuhay sa Kanya. Kayong dating patay dahil sa kasalanan, kayong mga hentil na hindi saklaw ng pagtutuli ayon sa kautusan ay binuhay ng Diyos na kasama ni Kristo. Pinatawad niya ang ating mga kasalanan. This is what happened kapag naligtas ka ng Diyos. Pag iniligtas ka ng Diyos. Through His death and resurrection. Through sa death and resurrection ni Jesus. Sa Last Supper, sinabi ni Jesus, you remember, ang sarong ito ay ang bagong tipan sa aking dugo na nabuhos para sa inyo. So namatay at muling nabuhay si Kristo para mabigyan tayo ng bagong puso. Remember what is symbolized ng pag-immerse sa tubig at pag itaas sa'yo mula sa tubig, symbolized sa paglibing kay Kristo at sa pagkabuhay ni Kristo na meron ka ng bagong puso. You are new creation in Christ. Hindi perfect, di ba? Hindi perfect, pero you now love the Lord. You now love the Lord with all your heart, soul, mind, bugos ni mga kinabuhi. Before, ang imong love lasad to imong kalugaringon. Before, ang imong love lasad to ang sala. But now, you hate na ang sala. You sin, pero you hate sin. Noon, you love sin. So that's the difference now. Sa santo nga, wala ka pa kay Kristo, ngan ada ka na kan Kristo. You now have a new heart. Na-circumcise na ang iyong puso. Tinuli na ang iyong puso. May bagong puso ka na. But the question is, this is for in Christ na, di ba? You are new creation. All that's gone, new has come. Sino ang tinutukoy dito? For those who are in Christ na. Mga na kay Kristo. So, I think I should ask also, perhaps, sa iba is not yet in Christ. And so, it is important question, meron ka na bang bagong puso? Ganito. Kasi magkakaroon ka lang dito if you are in Christ, kung si Kristo ay tinanggap mo na sa iyong buhay as your Lord and Savior. If you believe na sa Kanya. Now, thirdly, ang ating pananampalataya sa Diyos ay magbubunga mo talaga ng pagsunod. Di ba? It reminds us sa Book of James na ang pananampalataya ay magbubunga ng pagsunod. You say, I believe in God, sabi ni James, look at the demons. They say they believe in God. Pero the question is, this important question, gisurrender mo na ba imong kinabuhi talaga sa iya? Gisubmitar mo na ba imong kinabuhi sa iya? Is Jesus really the Lord of your life? Or is just a profession sa imong baba, but wala pa na circumcise ang imong heart? Hindi madali po kay Abraham na sumunod kay God. Pero ito po yung daan tungo sa pagpapala. Obedience is the way to blessing. Hindi madali ang pagsunod, ngunit ang Diyos ay may control sa lahat ng bagay. Remember, He is El Shaddai. Siya ay El Shaddai, makapangyarihan. And so yan ang dahilan na kaya nating gawin kahit mahirap dahil walang imposible sa Kanya. For all of us, o para sa mga Christians na narito ngayon, mga kapatid, kung hindi mo pa, kung ikaw ay mananampalataya na, remember na ang tunay na pananampalataya ay nagbubunga palagi ng pagsunod. Binigyan ka ni Jesus ng bagong buhay at bagong puso. Kaya ask yourself, namumuhay ba ako sa pagsunod sa Diyos bilang tunggol ng kaligtasan binigay sa akin ni Jesus? Hindi para maligtas, pero it is your response. It is the result ng kaligtasan na natanggap mo sa Panginoon. So ask yourself, namumuhay ba ako sa pagsunod sa Diyos bilang tugon sa kaligtasang ibinigay sa akin ni Jesus at sa bagong pusong pinagkaloob niya sa akin?
Of course, hindi laging madali ang pagsunod sa Panginoon, pero it doesn't mean na hindi na natin masusunod ang Diyos sa buhay natin. Amen? Maaari tayong sumunod dahil ang Diyos ay makapangyarihan at kaya niyang tulungan tayo. Ang kailangan natin gawin ay magtiwala sa Diyos, sumunod sa Kanya, mamuhay para sa Kanya. And those, kung hindi mo pa tinanggap si Jesus, sa mga hindi pa tumanggap kay Jesus bilang Lord and Savior, now is the time for you to come to Jesus. God is, siya ay si El Shaddai. Ang Diyos ay El Shaddai, makapangyarihan sa lahat. And He can save you, ano man ang kasalanan na meron ka ngayon sa buhay mo. Ano mang klaseng, saan ka man nakagapos ngayon, or nakagapos ka man sa kasalanan, He can save you. He can set you free. Walang kasalanan po na napakalaki para hindi kayang patawarin ni Jesus. And if God is speaking to your heart, then you should repent from your sin and believe. Believe on the Lord Jesus. He died for you. He died for you para bayaran ang iyong mga kasalanan. And so don't ignore, don't wait. Now is the time. Lumapit ka kay Jesus. Don't harden your heart. And so again, God is powerful. He is Almighty God. Remember that. Makapangyarihan siya. Walang imposible sa Kanya. Amen? Let's pray. Let's bow our head. Our Father in heaven, thank you na ikaw po ay El Shaddai, ang Diyos na makapangyarihan. Thank you na tapat ka sa iyong pangako. Thank you sa iyong anak na Jesucristo na namatay para sa aming mga kasalanan at muling nabuhay upang bigyan kami ng bagong buhay at bagong puso. Lord, kung may nakikinig ngayon na hindi pa nagtitiwala sa iyo, speak to their hearts, Lord. Tulungan mo silang magsisi sa kanilang mga kasalanan at manampalataya sa iyo. And for the believers na naririto po ngayon, tulungan mo po magtiwala at sumunod sa iyo. Bigyan mo po kami ng pusong umiibig sa iyo at gustong mamuhay ng ayon sa iyong salita. Tulungan mo po kami tandaan na walang imposible sa iyo. Bigyan mo po kami ng lakas na gawin ang mahirap dahil ikaw ang aming Diyos na makapangyarihan. Sa pangalan ni Jesus, Amen.